Magandang gabi po mga kababayan namin sa buong Pilipinas at lalo na diyan ngayon na nakatutok tayo ng ating vlogging dito sa Muntinlupa City. Ang Muntinlupa po ay iisa lamang sa halimbawa sa napakaraming bayan at lungsod at lalawigan sa buong Pilipinas na kung saan ang pagpapahayag ng mga mamamayan ay hinahadlangan, tinatakot at pilit na sinasarado ang pintuan. Ang ang pakalayang papapahayag po ay nagsimula pa ito sa panahon ng Espanyol na kung saan ang mga nauna nating mga bayani ay ang unang hinahanap ay ang kalayaan sa pagpapahayag bago natin sila sabihin, bago tayo mag-uusap kung anong klaseng pamahalaan ang meron tayo. So, naitayo kaya ng tinatawag na solidaridad. Naitayo yung mga ating mga sinaunang bayani. Nandun lagi sila sa Madrid, sa Espanya. Kasi yun naman ang sentro ng tingin natin nung araw, kagaya ngayon sa Amerika, sa Europe, ay nagbuo yung mga La Liga Filipina. Sila po yung sila ni Graciano Lopezaina, sila ni Marcelo H. Del Pilar, at yung pinakadakila natin na pintor na si Juan Luna, na siya naman po ay nagpahayag ng kanyang damdamin na nag-aalab para sa kalayaan ng mga Pilipino at Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang pintor. At kinanyag siya na first prize, unang gantimpala para sa pandaigdigang paligsahan ng pagpipinta. Ang kanyang pinakamadakila na pinta ay ang tinatawag na spolarium. Ang spolarium ay isang, nakita mo, isang babae na duguan, isang nakita nyo ba yung sa yung mga warrior ng mga Romano nung araw? Yung yan ang mga may nag-away sa arena, imbis na manok ang pagpapaaway, tao sa tao, magpatayan. Oh. Yun nung araw. So, yan ang subject matter ng spolarium ni Juan Luna. Dugo. Nakikita mo, ang ganda ng pagkapinta niya. So, yan po natin nakita kung gaano kahalaga ang sigaw ng kalayaan. Ang kalayaan po at katarungan at pagpapahayag ay hindi importante lamang sa mga mahihirap. Actually, mas maganda ito para sa mga mayayaman. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung mayaman ka na at patas ang batas, walang magnanakaw sa iyo na iba. Maprotektahan yung iyong sarili. Kung ikaw ay mayor, hindi mo pwede sabihin na ikaw ay magiging mayor lagi, kagaya kay Biason, nagagamitan mo ng dahas. Kahit na kunwari mabait ka, pero dinadaan mo naman sa pera, sa pamamagitan ng pagbigay ng ayuda, at sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng lahat ng mga sumisigaw. Ng dapat lahat ay patas. Dapat natin tapat sa serbisyo. Sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng pera, bubusalan ang mga bibig at isipan ng mga piskalya at judge. So, ang tatalakay natin ngayon, ipapakita natin ehemplo ng isang kasamaan na resulta ng tinatag na batas sa Local Government Code na Section 458. Sa Section 458 po, ay makikita mo dyan na pinapayagan ang mga bayan o ang lalawigan o ang syudad na magbibigay ng allowance sa mga kakawani ng nasyonal na
nakatalaga sa lokal. Gaya ng mga national na mga nakatalaga ng mga judge pero naka-assign sa Muntinlupa. Gaya ng mga prosecutor, tinalagay ng Office of the President pero nakatalaga sa Muntinlupa. So ngayon, dahil dyan, ay binibigyan, dahil sa batas, ay binibigyan ng allowances ng bawat lungsod o bawat lalawigan o bawat bayan ang mga kawani ng national na nakatalaga sa kanilang lokal. Sa particular sa Muntinlupa, ang mga judge ay binibigyan ng 30,000 kada buwan. Ang mga piskal, ganun din binibigyan 30,000 kada buwan. Iniisip ko, ganon din ang PAW binibigyan din. Ang tanong ko naman ngayon, una sa punto ng pagka pantay-pantay na serbisyo. Bakit yung mga kawani na taga Muntinlupa mismo? Lokal na kawani. Marami dyan panay job order. Panay contract of service. Alam mo ba yan, Daddy Bert, ang job order, ibig sabihin, tsaka contract of service? Oo, alam ko po. Yung mga empleyado na hindi regular employees. Oo. Wala po silang benepisyo. Hindi po sila, wala silang karapatan na sumigaw na bigyan nyo kami ng 13th month pay o bonus. Sila yung mga taong walang karapatan sumigaw na bigyan nyo kaming overtime. Sila po yung tao na kung matigil na ang kontrata sa 6 na buwan, it's a pera. Maliban lamang kung ikaw ay mahal ng politiko, babalik ka. Masama pa ngayon sa ibang mga lokalidad eh. May alam ako sa Maynila. Bawat konsihal binibigyan ng alokasyon na tag 50 hanggang 100 na pwedeng kumuha ng tao na job orders. Kung malapit ka sa mayor, ang magiging alokasyon mo na pwede mo kukunin ng empleyado ay na gawing job orders ay 200 hanggang 300. Pero kung mahina ka, 50 ka lang. Pero ano ang mga kwento sa ligot na yan na alam ko personal? Yung sahod para sa isang job order employee, ihatiin mo sa 3. So magiging times 3 ang empleyado mo. So kung binigyan ka, halimbawa malakas ka sa mayor, bibigyan ka ng 300 na alokasyon na job order, magiging 900 yun. Pero yung ibang konsehal, mas malupit pa, Daddy Bert. Hatiin sa 3 ang sweldo para sa isang tao, ang 2 isisweldo sa tao kasi yung halimbawa 300 ang alokasyon, magha-hire siya ngayon ng 600. Bibigyan sweldo. Ang pangatlo ay bubulsa ng konsehal. Ganun po yan. Sa tingin ko, ganun din na nangyayari sa Muntinlupa. Kalakaran na yan. So ngayon, para walang pupuna sa mga ganon, ay kailangan nila na ang mga mamamayan na makadiscover na magrereklamo ay kailangan masusupil nila na hindi na magsalita. So ang isang paraan pinakamabisa na ginagawa nila na yan ay common hanggang sa ibang lugar, bibigyan nila ngayon ng allowance ng piskal at korte para kung sino ang kagaya mo, Daddy Bert, na magsasalita laban sa sistema, ay kakasuhan ka ngayon na kahit na walang level na nangyari, ay sasabihin ng piskal may prima facie evidence, kaya dapat iakyat sa korte ang iyong kaso. Pagdating sa korte, ang judge naman ay tumatanggap din ng pera buwan-buwan galing sa munisipyo. Sabi nga ng kaibigan natin na si Engineer De La Cruz, ay hindi lang allowance, pati gasolina pa kinukuha nila sa munisipyo. Ganun kalupit. Ibig sabihin, tama ba yan? Sa mga tao na kung saan sila inaasahan na magbibigay ng katarungan para sa bayan,
ay sila mismo ang tinatawag na maglalabis sa kanilang katungkulan sa pamamagitan ng kukuha ng gasolina na libre sa isang buwan para sa kanilang sasakyan at para sa kanilang mga bodyguards. Kukuha kayo ng allowance mula sa city. Alam mo ba kung magkano ang sweldo ng isang judge? Mhm. Bert? Ay, hindi po. Uniforme yan sa judge sa buong Pilipinas. Ang RTC judge, 200,000 pesos kada buwan. Hindi pa sapat yan sa kanila. Ang mga MTC judge, 150,000 judge. Tinatansya ko lang. 150,000. Ang mga fiscal, 120,000. Ang PAO, binibigyan ng mga 100,000. Ladies and gentlemen, ang lalaki na sweldo nila. Wala ba silang obligasyon na magiging patas man lamang sa lahat ng usapin sa batas? Dito, ipakita ko sa inyo na ang tanong namin na yan ay sa tingin ko, masasagot nyo na walang patas na laban sa ating mahal na Pilipinas. Pakita natin ang ehemplo nito kay Daddy Bert. Si Daddy Bert, yung kaharap ko ngayon, isang vlogger ito, pinakamatinding vlogger sa Muntinlupa. At 3 opisyal na ng bayan ng Muntinlupa ang kumakaso sa kanya ng libelo. Lahat ng mga kaso ay walang kwenta, hindi mo masasabi na mayroong libel kasi lahat ng sinabi niya sa kanyang live stream ay puro pagpupuna sa mga ginagawa ng mga opisyal na salaula. Kagaya si Mayor Biason, kagaya yung kanyang deputy, kanyang administrator, city administrator na si Engineer Alan Alan Cachuela. Parehong Alan Ampaya. Alan Angel Cachuela. Yung isa, Alan Presidente Ampaya. Alan. Alan Ampaya. Puro mga salaula pa ng mga Allen, no? So, ang kaso naman kay Biason, nagsimula po ito sa panahon ng mga eleksyon. Namumuna lamang si Daddy Bert sa kanyang ginagawa dahil wala siyang kalaban sa pakuntis sa pagkamayor, ay nagbigay siya ng suporta kay Vice Mayoral Candidate Allen Presidente Ampaya. At ang ginawa niya isa sa ginawang suporta ay nag-produce siya ng isang video na kunwari ganon siya, ganon, pero walang sound. Nang ganon niya, nilagay, bakit ko iboboto si Allen Ampaya? Ito, turo niya, ganon. Guwapo. Isa, yan, maraming pera. Yung isa, madaling lapitan. Tapos isa, hindi mahirap hanapin. Parang ganoon ba? Ang ginawa naman ni Daddy Bert dito, which is pure criticism, which is in the class of sa loob ng klase o isang matatawag natin na klase ng pagpamumuna na nakapapaloob sa iniisip ni Justice George Walcon na sinasabi niya na ang mga opisyal ng bayan at patungkol sa mga kritisismo patungkol sa kanilang trabaho ay wala silang karapatan magiging balat sibuyas. Ito mga balat sibuyas eh. Tinatanong lang, ang ginawa kasi ni Daddy Bert kay Biason ay hindi yan, ang totoo niyan, iba yung vice mayoral candidate niya. O si Baring at sino ba isang tumakbo? Si Sindak? Si Temi Simundak. Pinalitan niya ang teksto. Hindi po yan falsifikasyon. Hindi po yan palike, kundi kritisismo. Freedom of expression. Ang tinatawag ang tao, ang problema nito sa bayan natin, laging totoo ang ating buhay. Ang kalayaan ay ganito laging katotohanan. Ang kalayaan ay ipinaglalaban ng mga api.
hindi po ito binibigay ng mga mang-aapi. Yan lagi katotohanan. Kaya, nung bago pinatay yung hari ng Scotland na kalaban ng England, papatay na siya. Sumigaw siya ng freedom! Ganun. Ibig sabihin, ang salitang freedom o kalayaan ay common sa lahat ng tao sa mundo na naghanap ng kalayaan. At ang kalayaan ay masasabi mo na merong kalayaan kung ikaw ay malaya magsalita. Malaya magtrabaho kung anong gusto mong gawin. Malaya ka ba kapag kandidato kung gusto mo kumandidato? Ganun usapin ng kalayaan. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon, itong patungkol sa anong ginawa naman ni mayaman na ngayon na dati pangit ang bahay, ngayon sobrang ganda ng bahay, may restaurant pa. Si Engineer Alan Angel Cachuela. Tinatanong lamang siya kung saan ang galing ang pera na pinatayo niya sa kanyang bahay. Hindi sinasabi ni Daddy Bert na ninakaw niya. Sinasabi lang saan ang galing yan. Ganun na kasimple ang tanong. Ginagamit mo ba mga tauhan ng city sa pagtatrabaho sa pagpapatayo ng iyong bahay? May restaurant ka na ngayon. Dati wala pang restaurant, kaya may restaurant, Casa Marcosa. Talagang pag may Marcos na pangalan, talagang nakawan, no? Hindi ko sinasabi na magnanakaw si Engineer Cachuela, kundi sinasabi ko lang na laging pag may Marcos, may magnanakaw. Ngayon, may bahay ka pa na isang bloke dyan. Sa Kaunlaran Village ba yan? Katarungan Village. Katarungan, pero walang katarungan. Para siyang si Marcos na hindi bayani pero nilibing sa libingan ng mga bayani. Diba? Para siyang si Angel Reyes, General Angel Reyes. Nagpakamatay. Pero nilibing siya sa libingan ng mga bayani. May bayani ba na napapakamatay? Hindi ko matatawag na bayani si Cabral. Kahit peke pa pagpakamatay niya. Yan lang, no? Pagkatapos itong huli na subject matter ng ating discussion ay yung si Allen First Lady Ampaya na siyang kasalukuyang ex-officio sangguniang panlungsod member sapagkat siya po ang chairman ng Association of Barangay Chairman. So ngayon, at tinatanong naman dito ni Daddy Bert, paliwanag niya ng mas detalyado ay ang kung saan na napunta ang mga klase-klaseng pera. Lahat po sila, anong common sa tatlong opisyal nito, lahat sila nasampa ng kaso. Lahat ng kaso sinampan nila ay libel, cyber libel. Pareho lang libel, tsaka cyber libel. Ang pagkakaiba lang ay, ang cyber libel, sa sockbed mo, sa social media mo pinalabas. Hindi sa dyaryo. Kasi obsolete ng dyaryo ngayon. So, ngayon, ang lahat ng binanggit niya ay nasa loob po ng kahulugan ng pinakamatandang kahulugan ng prinsipyo ng press freedom na inilabas sa lahat ng mga korte sa buong mundo ay yung press freedom, kasama yan sa Article 19 ng Universal Declaration of Human Rights that the freedom to express cannot be punished. Yan. So, ngayon, ito, pwede mo ba ang problema ka lang ay, ang gusto ko lamang ilatag dito na klaro, mga judge, pinapakiusapan ko, judge lahat ng Pilipinas, lalo na sa Muntinlupa, makinig kayo. Lahat po ng mga piskalya, makinig kayo. Hindi ba pangit tingnan na tumatanggap kayo ng allowance mula sa city? Tapos, kayo ang maghuhusga sa lahat ng mga kaso na kung saan ang mga opisyal na namimigay ng pera, gaya ng mayor, konsehal,
at administrator ng city ay involved sa kaso? Ang tanong na pinakasimple, kaya nyo bang magdesisyon kontra sa kanila? Kung hindi nyo kaya, bakit? Kasi tumatanggap kayo ng pera, baka kukunin ng pera. Ibig sabihin may conflict. Ang interest mo na makakuha ng pera at ang interest ng trabaho mo na dapat magbigay ka ng katarugan ay nagkabagabagaan. Yan ang tatag na conflict of interest. Ngayon, ladies and gentlemen, kapag ang lahat ng mga ginawa ng judge at fiscal ay lumabag sa conflict of interest law, ay ang kaniyang ginawa ay tinatag na null and void. Parang hindi ginawa. So kung null and void, bawal isampa ang kasong ginawa ng mga piskalya na tumatanggap ng allowance laban sa mga tao na inaakusa ng mga taong nagbibigay sa kanila ng mga allowance. Eka nga, bakit mo kakainin ang kamay ng papakain sa'yo? Ganon din po, sa mga judge, bawal din paano sila makapag-desisyon ng tama. At ang kanilang desisyon ay null and void din mula sa simula pa lang. Kung sila ay magdidesisyon, hahatulan nila ang tao, kagaya ni Daddy Bird. Dahil lamang sa ang kumakaso ay mga tao nagbibigay sa kanila ng pera. Ang kanilang trabaho ay obligasyon sa matawat at sa ating konstitusyon na magbibigay katarungan. Pero paano mo magbibigay katarungan kung yan ay kontra sa gusto ng mga taong nagbibigay sa iyo ng pera? Yan po ang punto ng conflict of interest. Lahat po ng bagay na ginawa sa conflict of interest, kaya kailangan lahat ng mga aksyon na ginawa ng prosecutor dyan sa Muntinlupa laban sa iyo, sa mga korte, dapat null and void, magreklamo tayo hanggang sa Supreme Court. I-challenge natin for the first time ever, mangyayari yan, na bawal ang piskalya ng isang bayan na humawak ng kaso ng libelo na sinampa ng mayor ng kanyang bayan o sinampa ng opisyal ng kanong bayan. Bawal na bawal. Ngayon, sabihin nila, meron namang batas na Section 48 at 458 ng local government code nagsasabi. Sagot ko naman, meron ding batas na nagsasabi sa Republic Act 6713 na bawal ang conflict of interest. At kung meron mang conflict of interest, ano bang forma, ay dapat iwasan. So nagbangga-banggaan ang dalawang batas. Pero, huwag niyo kalimutan, mas may mataas na batas, ang pinakamataas na batas sa lahat, Konstitusyon. Na nagsasabi sa Section 1, Article 11, public office is a public trust. So paano magkaroon ng trust ng public kung may conflict of interest? Sinasabi pa dyan, all public officials and employees must at all times render the service and give their utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency in all their works. Paano magiging integrable? Paano magkaroon ng integridad din yung trabaho kung kayo tumatanggap ng sweldo ng allowance sa mayor, sa konsyal, sa gumawa ng batas? Bilang judge at prosecutor. And yet, kayo maghusga ng mga tao na kinakasuhan nito nagbibigay siya ng pera? Asan? Asan ang hustisya dyan? Yan ang puntos ko. Hopefully, nakita nyo na ang puntos ko. Therefore, null and void, sisigaw tayo hanggang sa Supreme Court. Sige, pakipaliwanag mo. Daddy Bert, ang unang kaso mo. Ang huling kaso mo na lang. Muna, yung kay Alin Ampaya. Ano ba yung ginawa mo doon, kinasuhan ka? Actually, tinatanong ko lang kasi nung panahon ng eleksyon, no, 'di ba? Bawal yung vote buying. Kasi para sa akin kasi ang interpretasyon ko, nagpagawa sila ng uniforme, ang pangalan lang ni Alin Ampaya at saka ng SK chairman. So, dapat doon pangalan niya ng mga player o kaya ng manager. Okay. Wala ka makikitang pangalan. Kaya question ko 'yon, bakit merong ganon? Okay. Question ko bakit
Kanino bang pera yan? Pera naman ng taong bayan, budget yan ng SK. Ganun ang pagkakalatag ko niyan. Kaya nagtataka lang Sinagot ako. ba? Ha? Sinagot ba mga tanong mo? Tanong mo, sinagot ba? Hindi. Wala. Kaso ang sinagot sa akin. Kaso. Oh. Sila pa ka ng kaso. Hindi sila sumagot. Hindi sila nagpaliwanag. Ang Hindi. hiningi mo, Wala. magpaliwanag sila. Oh, wala. Wala. Walang paliwanag. Kundi ang ginawa nila, pinasuhan kagad nila ako. So, yan ang pinagsapan mo, basketball uniform. Ano pang ibang bagay? Hindi, tinatanong ko yung budget. Tsaka sabi ko, bawal yung ikangang, yung ito pa, nag-imbita sila ng mga HOA president. HOA president. Araw yan ng campaign period. Which is bawal din yan para sa akin pagkakaintindi pagdating sa election code. Okay. O pinakain nila sa sa Palm Restaurant. Nandun pa, may picture pa. May picture pa yan. Oh. Ipakain na naman yun ha. Ano masama doon? Tingin mo? Hindi, sa akin kasi, kaparte yan ng vote buying eh. Kasi kaya pakain nga yan. Pero para sa akin, vote buying yan. Tama. Di ba? Kasi nagpapakain ka, nag-iimbita ka ng mga presidente ng HOA. Bakit kayo, ang matindi pa, kaya ako question, pinag-almusal pa sa Palm Restaurant, ang mahal-mahal doon. Ang tinatanong ko lang, saan galing yung pera na pinakain nila ron? Yun lang. Oh. Tinanong ko yun. Yang ganyan. Ano pang iba? Marami pa talaga. Dahil kasi nga dito, katulad yan, pagbibigay nila ng ayuda. Pagbibigay nila ng IX, pagbibigay nila ng campaign period. Okay, sabihin na natin, para okay lang naman sa akin kung magbibigay sila ng ayuda na hindi campaign period. Campaign period eh. Tama ka naman sa puntos mo. Di ba? Yun ang akin ha. Okay lang, mamigay sila ng ayuda na mamigay. O katulad nito, sa totoo lang, pinuna ko na naman yung pamimigay nila ng bigas na 5 kilo sa mga senior citizen. Nagbigay nga sila ng 5 kilo, pero hindi naman makain. Pinuna ko rin yun. Yan mga yan, pinupuna ko kasi pera naman ng taong bayan yan. Tinatanong ko kung magkano yung budget ng pamaskong handog. Hindi nila mailabas-labas. Siyempre meron yan eh. Merong yan eh. May resolution yan, di ba? Tinanong ko, pamaskong handog, kung magkano. Kasi makukompute ko. Makukompute ko kung ilalabas nila. Kung bakit ganun lang. Isipin mo, ang binamigay lang nila, 100, base yan ha. Meron niya, sila nag-post pa niyan. 138,000 household lang ang bibigyan. Ang rito. Teka. Sabi mo, 138,000 households sa binigyan. Paano naman ang ibang households? Paano ba pinili yan? Yung iba meron. Yun nga. Kaya nga sinabi ko sa kanila, bakit hindi nyo ilabas yung datos kung paano nyo nabigyan? Kasi almost 600,000 ang populasyon namin dito eh. Engineer eh. Almost 600,000 ha. Tapos kaya ka tinatanong ko, 138,000 household lang. Sa ganong mga bagay na mga hindi patas ang tratar, may tinatagda dyan, ibahagi ko yung batas para dyan. Yung batas na yan po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Na kung narinig nyo kung minsan na nagsasalita si Mayor Lim nung buhay pa siya, the law must apply to all, otherwise none at all. Tama. So, alam ko yun. Hugutin mo yan sa ating batas na nagsasabi. Sa Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal application of the law. Equal ang pagtingin. Ang nakikita ko lang naman dito, Hello, Daddy Bert, wala lang ako pero balik naman tayo. Lagi may nag-hack sa akin. Engineer,
ang ano ko lang naman dito, ang aking malaking ano, para sa akin opinion ko 'to. Harassment na lang ang ginagawa nila sa akin eh, para Para sumuko ako eh. anong Oh. pakay sa tingin mo? Bakit ka hinaras? Anong pakay sa tingin mo? Eh, ang pakay nila para tumigil ako. Eh, kaso hindi nila ako mapatigil, hindi nila ako mabusalan. Ako Ayun. magpapakulong ako. Magpapakulong Yun. ako. Kung na kailangan makulong. Pero hindi ako titigil. Na ipinaglalaban ko, engineer. Hindi ko ako titigil. Ako titigil. Sige, Bakit? punta naman tayo kay Katsuela. Ano bang ginawa mo, Katsuela, at kinasuhan ka naman at tinanggap, inaprubahan na naman ng piskalya at saka korte? Eto. Kaya nga, pinakita ko yung ano ng Marcos Tinanong ko. Tinanong ko. Hindi naman ganun dati kaganda yan. Tinatanong ko saan galing ang pera. Yung bahay niya pinagawa sa Katarungan, tinanong ko rin kung saan galing ang pera. At tapos, saan galing yung ano? Saan galing yung pinansasabong niya? At meron akong testigo dyan na talagang nagsasabong siya. Naku, Oh. pati pansabong. Kinukuha sa Oh. pera ng bayan. At nagsasabong siya. Hindi ko sinasabing hindi ko siya, pero tinatanong ko lang, saan galing ang pera mo na pinansasabong mo? At meron akong witness dyan. Ganun ba? Makakapag-witness yan. Makakapag-witness si Engineer Ian de la Cruz, makakapag-witness yan sa akin. Na talaga nagsasabong siya. Kung nagsasabong, baka pera niya, dala niya. Kahit pa sabihin mong pera, bawal di ba yan sa isang opisyales? Tama ka naman, tama ka naman. Di ba? Di Bawal ba yan. may Sabihin picture? natin sarili niya ng pera yan. Sabihin Okay, natin sarili niya ng pera yan. Ngayon may picture, papicturean mo, kunan niyo ng video para kakasuhan natin. Meron siyang mga taga-taya dyan. Hindi nga siya, pero alam na alam ng buong Muntinlupa yan, ng mga sabungero. Walang pwedeng deny dyan. Na kung pumago yan, malaki. May Grabe. witness. Yan. Masama. Sa ano ba, natatalo na addict din ba siya sa scatter? Hindi pa natin hindi alam, ko lang- iba pa yan ang sabong, iba pa scatter. Kaya nga, hindi ko lang po alam. Pero kaya lang, pasasabong yan, ang alam ko. Kung ano lang yung alam ko, tinatanong ko lang naman saan galing ang pera? Kasi kung pera ng taong bayan yan, kung pera ng taong bayan. Ba't ayaw sagutin? Hindi ko alam. Kaya nga kasi dyan sila nagagalit, kaya doon nila ako gustong busalan. Ako naman talagang kahit pa sabi mong PWD ako, lalaban at lalaban ako talaga sa kanila. Lalaban ako. Kahit magkakulong-kulong ako. Malantad lang yung mga ginagawa nila na yan. Okay. Very good, very good. Lalantad ako. Hindi ako natatakot sa mga yan. Okay, so naipaliwanag ko na kung anong ginawa mo kay Mayor. So lahat ito po, nais ko lang masasabi, ako bilang kaalaman ko, sabihin ko na na sanay ako sa labanan sa korte bilang trial lawyer. At lahat po ng kasong libel, wala pa akong naitalo. Naipanalo ko lahat. Ang lahat ng mga kasong libel na sinampa laban kay Percy Lapid, naipanalo ko lahat. Lahat ng libel case na sinampa laban sa akin ay naipanalo ko lahat. Ang pinakahuli, itong nakaraang July lang, naipanalo ko. August. So, ako pang gumawa ng counting doctrine sa Supreme Court na kung saan ang lahat ng mga cyber libel ay 1 taon mo lang pwede isampa. Meron pa akong tanong. Engineer, meron lang akong tanong. Ang tanong ko, pwede ba silang kasuhan ng disbarment yan sa ginagawa ng mga piskal at ng mga Okay, pwede mo sila kasuhan ng disbarment sapagkat hindi nila inaalintana na mayroong batas na conflict of interest. Sige, So, ngayon- magkakaso ko. Okay, ngayon, pwede na sabihin nila, hindi naman natin masabi kasi meron na namang otorisado kami tumanggap sa ilalim ng Section 458 ng Republic Act 7160. Sagutin naman natin. Alam naman niya yan. Abogado kayo. Alam nyo kapag ang batas ay conflict of interest, laban sa ating konstitusyon. Alin ang mas mataas na batas? Konstitusyon o yung local government code?
mas mataas ang konstitusyon. Kaya dapat nyo sundin konstitusyon. At dahil sa hindi sinunod, hindi nyo pwede ikatwiran na hindi nyo alam ang batas because ignorance of the law excuses no one Tama. from compliance therewith. Ang tawag sa Latin yan, ignorantia lehes non excusat. Andyan yan sa Article 8 ng ating Civil Code of the Philippines. So, pwede sila ngayon mapaparusahan dahil iyan ay paglabag sa batas. Grave misconduct yan. At madidisbar pa sila. Matatanggal pa sila sa pagkapwesto ng judge at saka fiscal. Yan ang mangyayari sa kanila. Kaya kayo mga fiscal, judge na nakikinig ngayon, start thinking. Huwag nyo nang tanggapin. Pwede naman kayo tumanggap ng allowance, pero kapag panahon na ang kaso ay nag-i-involve o nagtutungkol sa kaso na sinampa ni mayor, sinampa ni konsehal, sinampa ng mga government, ng mga city councils officials at mga city executive officers, chief of police ng mundang city, ay dapat mag-inhibit kayo lahat, ipasa nyo doon sa kasunod na bayan, katabing bayan. Yung katabing bayan, yun ang pagpapadesisyon nyo. Yun ang maghahatol, hindi kayo. Naintindihan nyo na? Pwede Opo. naman yan tumanggap kayo, pero wala kayong karapatan magdesisyon. At nais ko rin lang i-take advantage itong panahon na ito na ganon din po ang nangyayari sa Bulacan Province. Ang Bulacan Province po ay nagbibigay ng allowances sa mga judges at fiscal para sa mga provincial judges. Provincial tsaka provincial fiscal. Ngayon, may kaibigan ako doon na newsman na kasama ko na matagal na sa People's Journal Tonight. At siya ay kinasuhan ng libel ng gobernador ng Bulacan na si Daniel Fernando. Alam niyo ang pagkaso? Saan ang galing? Ito yung pinakaunang kaso. Number 1, nag-umpisa lamang ito sa sinulat niya, artikulo ng title ay State of Stupidity. Ang artikulo ay nagdi-discuss kung gaano ka-incompetent si Governor Daniel Fernando. Pinakasuhan niya. Ngayon, ang isang kaso doon, nagsimula sa ang State of Stupidity ay naisulat matapos na pinahanap ni Governor Daniel Fernando ang may-ari ng jeep. Ano yung jeep? Daddy Bird. Ang jeep na yon, sa likod, sa estribo, may nakasulat na sa ikauunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Nasaktan si Daniel Fernando kasi alam mo naman siguro, sikat ito sa Scorpio Nights dati. Siya pa yung nagaganon-ganon doon sa pelikula, di ba? Kaya nasaktan siya, pinatawag niya yung may-ari. Ang may-ari, babae. Pinahanap sa traffic, sa mga provincial traffic officers. Nang makita na, pinagalitan. At pinatanggal yung estribo. Pinabalita ko. Ngayon, dahil doon, tinawag yun ni Orlan Mauricio na isang matagal ng writer na State of Stupidity. Kasi nasa Biden, sa baha lagi sa Bulacan. Na dahil doon, sinabi niya, bakit ka magagalit? Kasi nagalit siya minsan, ikaw ba yun, hindi ka naman, hindi naman kita tinatawag na baog. Kasi ang baog ay yung mga lalaki na walang anak. Hindi ka naman bakla kasi yung mga bakla, yung mga babae walang asawa. Nagkataon na wala rin mga asawa, pinapakilala si gobernador sa Bulacan. Wala ring anak pinapakilala. Nasaktan siya. Ganon ang kaso. Ganon ba siya? Ibig sabihin, state of stupidity ang lahat-lahat. So paano uunlad ang ating bayan sa kaisipan na walang magnanakaw sa bawat antas ng ating pamahalaan? Kung pipigilan natin ang lahat ng namumuna. Sa kaso ni Daddy Bert,
ang pinoproblema ng mga kumakaso sa kanya ay sinasabi nila na nasisira ang kanilang puri nang sinabi niya nang nagtatanong siya kung saan ka nakumuha ng pera. Sa kanila parang ang tanong nga, yung dating sa kanila ay, nagnakaw ba ako? Nagtatanong lang eh. Hindi naman yan nagsasabi na nagnakaw ka, tinatanong ka lang kung saan nanggaling. Kaya parang ganito, o ano, magkano? Sino? Kanino? Mga ganon mga tanong lang yan. At hindi naman offensive yan kung talagang ikaw ay malinis ang konsensya. Sabi nga ni Justice George Malcolm, kung malinis ang konsensya mo, yung kalinisan ng konsensya ay magsisilbi na isang langis na pupunasan ay yung kaisipan para mawala ang galit sa iyong dibdib. Ganun bang sinasabi? So, ngayon, ang tinatawag na paninirang puri ay yung walang ibang pakay kundi manirang puri at hindi totoo ang binabanggit sa pagsisirang puri. Pero kung ang pakay na binabanggit mo nakasasakit man ng damdamin, pero ang pakay ay para sa interes ng mamamayan, nakakararabihan, yan po ay tinatawag naming privileged communication. In fact, sa napakahaba-habang mga desisyon ng Korte ng Pilipinas at ng ibang bansa, kasama na dyan ang United States Supreme Court, sa New York Times versus Sullivan, at sa atin ang pinakamatanyag dyan, ang Gingging versus Court of Appeals, na may docket number na GR number 128959 na inilabas noong September 30, 2005 ay nagsasabi na bago mo hatulan ang isang tao sa pagkakasala ng libel ay dapat ipakita mo muna na ang sumulat o ang nag-vlog ay nagsasalita ng isang bagay na hindi totoo o di kaya opinion na nakabase sa bagay na hindi totoo. Pangalawa, kailangan mo pa rin mapapatunayan, hindi sapat na mayroong napatunayan mo yan. Kailangan patunayan mo pa na alam niya pala na hindi totoo. Kung hindi mo mapapatunayan yan, hindi ka mananalo na ikaw na public official na nagkakaso. So ngayon, may problema yung tatlong kalaban mo. Matutuloy man sa ibang lungsod, halimbawa katabi ay Pasay, matutuloy man ang kaso, kailangan patunayan ni Allen Ampaya na hindi totoo na namigay siya ng pera o namigay ng patayo siya ng nagpagawa siya ng uniforme sa basketball. At patunayan din ni Katsuela na hindi nanggaling sa city ang pera sa pinagawa niya kanyang restaurant at kanyang bahay. At patunayan din ni Mayor Biason sa kanyang kaso na ikaw ay nagsisinungaling nung nagsabi ka, nag-edit ka na ganito. Yan ay expression, hindi pagsisinungaling yan. Opinion mo yan. Ang opinion mo po ay hindi maaring magiging untrue or true. Ang pwede na maging true or untrue ay facts, detalye. Kaya nga, fake news na bagay kung hindi totoo. Pero pag opinion ko yan eh. May magagawa ka ba? Everybody is entitled to his opinion. Kaya hindi ka pwede i-convict. Ganon. Naipaliwanag ko na sa lahat. So ikaw, may pag-anak ko pa, may sasabi ka ba sa ating mga kababayan? Engineer, kasi ganito, no? Pag nagla-live ako, kasi marami sa akin mga followers ko, Daddy, mag-iingat ka. Daddy, yung mga kalaban mo, ganun, mag-iingat ka. Kaya sinasabi ko naman, personal ko sinasabi sa live ko, sinasabi ko, pag may pumatay sa akin, wala naman ibang pwedeng pumatay sa akin, wala naman akong kaaway eh. Kung hindi, naglalahad lang ako kung ano yung katotohanan dito sa lungsod ng Muntinlupa. Ganyan. Oh. Yan. Sige. Huwag naman tayo banggit naman patay. Negative yan eh. Alam mo bakit? Oh. Yung isang vlogger at the same time station manager doon sa Calamba, Misamis Occidental, habang nagla-live ay binaril, patay.
Siya ang kauna-unahang vlogger na pinatay na nagla-live. Mm. Pangalawang vlogger na namatay na nagla-live ay si Kapitan, Barangay Kapitan, Dudong Bukol. Bukol, doon sa Oo. Barangay 3 de Mayo, sa Digo City, Davao del Sur. So lahat, isa lang ang combo natin dito, nagsasalita ka lang ng, nagpupuna ka lang ng mga bagay na nakikita mo na ay mali. Which is karapatan Opo. mo yun. Eh yun nga po, talagang pinupuna ko lang kasi dito halos yung mga tao takot na. Takot na po, Oh, yan. engineer. Kaya nga, sabi nga ng mga aktivista kung hindi ako, sino? Oh. Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Diba? Parang gano'n lang yan Opo. kung hindi si Biason, si Ampaya, at saka si Katsuila, sino? Sino pa? Manindigan. Kaya ako naninindigan po talaga ako. Nagtatanong lang ako kasi dapat katulad ng mga budget na yan, tinatanong ko. Oh. Ito, karapatan ko yun dahil taxpayer ako. Sa tingin ko naman ay palabas natin ang ating punto na maayos, naintindihan ng ating mga tagapakinig. Magpaalam na tayo. Merry Christmas po sa aming mga tagapakinig. Mag-iingat po kami laging. Ingat din po kayo. Okay. Kaya po. Merry Christmas po. Merry Christmas and advance Happy New Year. Mag-ingat ka lagi, Taddy Bert. Opo. Salamat po. Okay. Okay. Papatuloy pa kami dito sa pagbibigay sa inyo sa kuro-kuro at hopefully makapagbigay ako ng munting aral sa batas ay kakatuwa ko para naman maliligayahan kami. Paki-like nyo na lang, paki-share yung aming mga contact, tapos mag-join kayo, mag-subscribe kayo sa aming mga channel. Kay Daddy Bert, Maganda Felix Berto. Sa akin naman, Dr. Toto Kausing or Dr. Toto Tirador. Magandang gabi po at tayo na magsimba, simbang gabi, huling gabi na simbahan. Okay? Opo, sige po. Okay.